Mga Gawa, 17 kabanata. Pagkatahak nga nila sa Amphipolis at sa Apolonia, ay nagsirating sila sa Thessalonica, na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila, at sa 3 Sabat ay nangatuwiran sa kanila sa mga kasulatan, na binubuksan at pinatutunayan na kinakailangang si Kristo ay maghirap at muling mabuhay sa mga patay, at itong si Jesus anya na aking ipinangangaral sa inyo ay siyang Kristo. At nangahikayat ang ilan sa kanila, at nakikampi kay Pablo at kay Silas, at gayon din ang lubhang maraming mga Griegong masisipag sa kabanalan, at hindi kakaunting mga babaeng mararangal. Datapwat ang mga Hudyo, palibhasay nangaudyukan ng inggit, ay nangagsama ng ilang masasamang tao sa pamilihan, at pagkatipon ng isang karamihan ay ginulo ang bayan, at pagkalusob sa bahay ni Jason, ay pinagsikapan nilang sila'y iharap sa mga tao. At nang hindi sila mga sumpungan, ay kanilang kinaladkad si Jason at ang ilang kapatid sa harap ng mga punong bayan, na ipinagsisigawan. Itong mga nagsisipagtiwarik ng sanglibutan ay nagsiparito rin naman, na tinanggap sila ni Jason, at ang lahat ng mga ito ay nagsisigawa ng laban sa mga utos ni Cesar, na nagsasabing may ibang hari, si Jesus. At kanilang ginulo ang karamihan at ang mga punong bayan, nang kanilang marinig ang mga bagay na ito, at nang matanggap na nila ang pinakaako kay Jason at sa mga iba, ay kanilang pinawalan sila. At pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, at nang dumating sila doon, ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap, at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kaya nga marami sa kanila ang mga nagsisampalataya, gayon din sa mga babaeng Griega na may mga kalagayang mahal, at sa mga lalaki ay hindi kakaunti. Datapwat nang maunawa ng mga Hudyong taga-Thessalonica na sa Berea ay ipinangangaral din ni Pablo ang salita ng Diyos, ay nagsiparoon din naman, na ginulo at binagabag ang mga karamihan. At nang magkagayoy pagdakay, pinayaon ng mga kapatid si Pablo na pumaroon hanggang sa dagat, at nangatira pa roon si Silas at si Timoteo. Datapwat silang mga nagsipaghatid kay Pablo ay dinala siya hanggang sa Atenas. At nang matanggap na nila ang pautos kay Silas at kay Timoteo, na madaling-madali silang magsiparoon sa kanya, ay nagsialis sila. Samantalang ang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kanyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyosan. Kaya't sa sinagoga'y nakipagmatuwiran siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan, at sa araw-araw sa pamilihan sa mga nakikipagkita sa kanya. At ilan naman sa mga pilosopong Epikuryo at Estoiko ay nakipagdalo sa kanya. At sinabi ng ilan, anong ibig sabihin ng masalitang ito? Binagabag ang mga iba, parang siya'y tagapagbalita ng mga ibang Diyos, sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na maguli. At siya'y tinangnan nila at dinala siya sa Areopago, na sinasabi, mangyayari bagang maalaman namin kung ano itong bagong aral na sinasalita mo, sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga. Ibig nga naming maalaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Lahat nga ng mga Ateniense at ang mga taga-ibang bayang nakikipamayan doon ay walang ibang ginagawa, kundi ang magsipagsaysay o mga kinig ng anumang bagay na bago. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang religyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo ibinabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay, at ng hininga, at ng lahat ng mga bagay. At ginawa niya sa isa
ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. At nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay na mag-uli, ay nang libak ang ilan. Datapwat sinabi ng mga iba, "Pakikinggan ka naming muli tungkol dito." Sa gayoy umalis si Pablo sa gitna nila. Datapwat nakisama sa kanya ang ilang mga tao at nagsisampalataya. Nasa mga yaoy isa si Dionisio na Areopagita at ang isang babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pang kasama nila.